The chief shepherd, whatever our service, we do it in obedience to His will, and we serve as one entrusted with a task. And to be effective servants, we need a heart that is obedient to God. Ano ba kinamulatan po natin sa pagiging sa mga leader, ano? Minsan siguro baka may mga naka-experience sa atin ang leader, yung mga nag-uutos lang, nagbibigay ng direction, minsan walang pakundangan sa kanyang mga subordinates. Nakaranas na ba na kayo ng ganyan? So, sa kaharian po ng Diyos, iba po yung tinuturong uri ng leadership, ang pagiging masunurin sa Panginoon. Ano pong ibig sabihin yan? Kahit sa ating mga simpleng pamumuhay, dapat bilang leader, i-practice natin na maging dependent tayo sa Panginoon. Maalala niyo yung kanta? Consider the lilies. Consider the lilies of the field. They never toil nor... Yan. Consider the lilies. Ang basic lang ito, ang basic lesson lang sa consider the lilies, kailangan lahat ng mga iasa natin, lahat ng mga pangailangan natin, iasa natin sa Panginoon kasi hindi tayo mababayaan ng Panginoon. It concerns about our faith, ang ating pananampalataya. Tingnan niyo dito in Luke chapter 12, verse 16, verse 34, Jesus speaks of the rich man who has so many good things stored on for himself that he thinks he can rest, eat, drink, and be merry for the rest of his life. Jesus says, ano sinabi ni Jesus? You fool! This night, your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong? This it will be for the one who stores up treasures for himself, but is not rich in what matters to God. So, hindi natin alam. Sinabi ko kanina, buhay natin walang kasiguruhan, baka anytime pwede tayong kunin ni Lord. Pero yung ating mga pinaghirapan, kung hindi ito para sa Panginoon, kanina mapupunta. So, just think about it. Let us all embrace the call for service to God. So, ang kailangan na natin siguro. Diba? To serve. Para tayong pulis eh. To serve. Sila mayroong protect. Tayo to serve lang. Kasi we are protected by the Lord. Diyos ang protection natin. So dapat to serve lang tayo. Diba? We are servant. Diba? That's the basic formation. Meron tayong 1-year formation program sa mga associate member natin. Diba? Meron tayong 1 taon para turuan sila, hubugin sila para maging isang mabuting BCBP member. Need to be taught and form in living out the BCBP way of life and enable to participate in mission. So yan yung ginawa namin kahapon. Yung B-Wall, no? Part yan. BCBP way of life. Diba? Si unit leader, mayroon siyang full of action groups leaders naman. So dapat naging EGM din kayo. Diba? Then si chapter head, mayroon siyang full of unit leaders and the governance team. Diba? That's one action group din. Yan na. Sundan niyo yung pagkakaano. Puro action group yun. How to properly conduct the 7 steps method. Magpa-practicum tayo. Okay? And to give an understanding of what is involved in providing care of the BCBP member. Diba? Yan. Yan. Yung gospel for the day ay isinesend niya sa GC natin. No? Na wala tayong magiging problema kung saan natin hahanapin yung ating dapat basahin. We are called ng ating membro, ilapit natin sila kay Kristo. We can only do that if we are people of the Word. Ibig sabihin, people of the Word of God. No? Yung buhay natin bilang IGL, sabi ko nga, nakaangkla lagi sa banal na kasulatan. Sa action mo. Okay. 1 oras po sana yan eh. Second, na lang. Okay. BCB formation happens in action group meetings. Paano po ito? Sa mga mini-worship po natin sa action group meeting, di ba po, minsan yung ating personal relationship with God sa mga prayers. Kung halimbawa, nung araw na wala pa tayo sa BCBP, kumbaga simple prayer lang nagagawa natin. Ano pa?
Kung sa kung ano yung paggising, Lord, thank you po. Itong minsan, hindi po na natin nagagawa. Dahil paggising, maliligo na, pandalas na, kasi late na. Yung prayer, siguro nagaganap na lang pagka yung halimbawa pinilit ni Mrs. na magsimba. Yun lang po. Ngayon, sa action group meeting, nagkakaroon po ng formation sa mga member dahil po doon sa live sharing. Minsan yung live sharing ng ating mga brothers, kung minsan nakaka-relate tayo eh. Halimbawa, meron tayong mga experience na parang wala lang sa atin. Pero nag-share yung kasama natin, uy, parang nangyari sa buhay ko yun. Renew us in the image of God. As in 2 Corinthians chapter 3 verse 18, it deepens our relationship to God. So, isang paraan ito para pagpapurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga kanta na inaawit natin sa paglilid ng worship, no?